witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Oy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam nyo, eto sinasabi ko, si Yusek Bernardo, noong una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Bonoan. Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin, kung nare-recall ninyo, binanggit yan ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi niya binabanggit hanggang sa ngayon. Pinagsabihan siya, tinanggal doon sa kanyang, sa aking pagkakalam, sa information na nakuha ko. Merong tinanggal na hindi niya binanggit. Pag yan umalap sa Blue Ribbon, talagang dapat nating malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi niya, 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8% in general. Pero alam ko ho, hindi lang sa 8%. Kasi nga, ghost project eh. Wala namang ginawa. Oho. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinoli niyang pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Yan, kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Diskaya, madami po yan. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang ho yan, si Yusek Bernardo. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Kumbaga sa ano siya yung naging makapili. Kung kaya ni Yusek Bernardo na kumausap sa isang senador, kumausap sa mga cabinet secretaries like Manny Bonoan, ano ang role niya? Gaano siya kalaki? Ano ang mga kontratang pinapasok niya? Isipin nyo, Secretary Manny Bonoan, sinabi ko to, doon ni Senator Ping Lacson ng speech niya. Sabi niya, 80 billion pesos ho yan. I don't want to dwell into the legal, but the basis of their cases was only one person at the time controlled by the Department of Justice. May idadagdag lang ako with your kind permission. Yung regarding sa sistema ngayon ng paggagawa ng state witness. Kung natatandaan nyo, may inimpose na additional requirement ang DOJ that is very dangerous. Not to mention, not included doon sa Witness Protection Act, yung restitution. Gina-justify nila yan. Dahil sabi nila, hindi pwede na ganun-ganun na lang. State witness ka, hindi mababalik. Where is the justice? Ito po ang mabigat dyan. Okay? Unang-una, sasagutin ko, ibig sabihin ba pag state witness ka, hindi na mababawi yung ill-gotten wealth mo? No! Minimislead po tayo ng DOJ. There is such a thing as forfeiture proceedings na ang nag-i-initiate ay ang Office of the Solicitor General. At very expedient po ito. What do I mean expedient? Kasi nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act that all your assets, kung ikaw ay public official, that are grossly disproportionate or not justified by your legitimate income, immediately presumed ill-gotten. So the presumption now is in favor of the government. Okay, teka muna, wag muna kayo pumalak pa. Di pa tapos eh. Ngayon, anong procedure? The OSG will initiate
forfeiture proceedings, which is civil in nature before the courts. Sasabihin nila, ito ay ill-gotten, dapat kunin ng ating gobyerno. Bakit civil? And why is that advantageous to the government? Kapag civil, all you need is a preponderance of evidence, hindi guilt beyond reasonable doubt. So, anong importante rito kung bakit forfeiture? Sino nagdedetermine kung magkano ang babawiin? Ang hukuman after trial. Magkano ba talaga nakurakot nitong si A? 500 million, 1 billion, balik mo lahat sa gobyerno yan. Okay. Anong danger nitong lintik na restitution na inimbento ni Boying Remulla nung siya ay nasa DOJ? Ganito. Yung restitution, walang judicial process eh. Arbitrarily. Di ba sinasabi sino ba yun? Sabi, magbabalik daw siya ng 1 billion. Si Bernardo, magbabalik ka ng 1 billion, state witness ka, may immunity from suit ka. Eh, paano kung 50, 100 billion ang kinurakot mo? Who is to determine that? Definitely not an executive officer, not the Secretary of Justice. It has to be the courts kasi, so, okay, sasabihin mo, 1 billion, immune na ako. Di me 99 billion, 49 billion ako. I was able to keep that. Yan ang problema kung executive function yung restitution. Home free ka na for 1/50 of what you stole. Oh, number 2, sinasabi nitong sino itong kamoting ito? Yung Chief State Prosecutor. Meron daw na WPP na provision na nakalagay, okay ka sa to justify restitution, okay kang maging state witness because meron doong nakalagay na once a state witness, you agree to any agreement or MOA or yung court order, etc. Hindi po yun justification for restitution. Yung MOA na yun is number 1, for you to testify. Kasi pag hindi ka nag-testify, babawiin yung immunity mo. Number 2, yung court order na yon refers specifically doon sa forfeiture. Hindi mo lalabanan yung forfeiture. Hindi ka iiwas doon sa pagbabalik. Yun ang restitution. Kapag inalaw mo ang DOJ ang magdetermine na X amount, immune ka na, that is also rife for corruption. What is to stop Bernardo from saying, uy, hindi ko sinasabing ito nangyayari, uy, mga bossing, 1 billion, balik ko sa gobyerno. 1 billion sa inyo for the boys. Okay na ako. May 48 billion pa ako. Kaya wala iyan sa batas because yan ang maaring mangyari. Laws do not exist just because may isang grupong congressman at senador sinabi, uy, etong batas, pinagdedebatihan yan, tinitignan yung consequences, matagal na proseso yan. Kaya yung mga mainipin sa batas, matagal po talaga because when you pass a law, napakahirap pong bawiin yan, you look at all possible consequences of every provision. Yan po ang objection namin. Now, yung sinasabi nilang MOA, na magbabayad ka ng certain amount, na immune ka na. That is even a contract that is void because it is contrary to public policy. Hindi po public policy na you return part of the stolen assets that you have and you retain part of it. Wala pong ganun. That is contrary to public policy. Ang public policy, nang nakaw ka, ibalik mo lahat through forfeiture proceedings. Yan po hindi naiintindihan ng iba. Oo. Tignan niyo yung batas. O wag feeling lawyer kasi porket Senate President ang matagal. Kahit 100 taon kang nandyan, kung 1 ball university ang edukasyon mo, hindi ka magiging abogado. Hindi naman maging condescending nyo ng plan. Gawin mo. Magigiba yun. Ganun po yung kanya-kanyang expertise yan. Last na lang po on my end. As legal counsel din po ni Senator Bato Attorney doon sa issue, doon sa motion na maaprubahan or maamyendahan yung Senate rules doon sa online or virtual attendance. Bakit sa tingin niyo po dapat itong maaprubahan sa Senado since sinasabi po ng minority, iba naman po yung case kasi ni
Congresswoman De Lima that time kasi siya ay nagpasakop sa batas, sumuko sa batas, while sinasabi po nila na si Sen Bato ay nagtatago raw po, kaya hindi dapat to ma-approve, tas mabigyan siya ng privilege to attend online. We're going ahead of the story, ma'am, ha? Walang proper and improper within the Senate because the Senate is the sole judge of what rules it will promulgate subject to the approval of the minority. Walang tama, walang mali dyan while it is being deliberated. We have to distinguish, ayun ang sinasabi ko nga kapag ginagawa ng Senado pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan on the ground that the result might be unconstitutional. Hindi mo alam Ngayon, majority, inaprubahan yan. May sinasabi ng minority, hindi tama. That is the time that you go to court. Once the rules have been approved by the majority, that's when you question grave abuse of discretion. But while the discretion, which is plenary, ibig sabihin plenary, ay walang limits, plenipotentiary in nature, ang exercise ng function ng Senado of rule-making or law-making, hindi pwedeng pigilan yan. You can only question the end result. Pag may batas na, punta ka sa court, uy, unconstitutional. Pag may rule na, punta ka sa Supreme Court, yung minority ka, nothing is stopping them. Uy, grave abuse. Pero once ginagawa pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan. Otherwise, you might as well say that ang Supreme Court, o ang courts, ang judge whether or not the Senate can exercise its function. Let the Senate exercise its function. Anong function? May proposal ng amendment. Pagbobotohan, na-approve yung amendment. Tingin mo, grave abuse, that's when you go to court. Yung proseso, di mo pwedeng pigilan yan. Yan ang natitirang yung territory that is called non-justiciable or political. Although expanded na sa Section 1, Article 3 ng Constitution, ng judicial power, meron pa ring mga areas na hindi pwedeng panghimasukan ng judiciary. That is one of them. The other is the question of executive clemency. Hindi pwedeng panghimasukan yan ng judiciary. May natitira pa rin pong political question. And let no law dean or law professor tell you otherwise. Kasi, if something is wrong, 5,000 devils saying it is right does not make it right. Okay, if I may explain yung rules, alam nyo ho, 2 weeks ago, ang Kongreso nag-approve ng ruling. Ang sabi ng Kongreso, we are allowed to do virtual session, virtual committee hearings. Meaning, voice and vote, pinayagan ng Kongreso 2 weeks ago. Yung nangyari na dati daw sinasabla, iba yung kay Senator De Lima, iba yung kay Senator Trillanes, totoo po yun. Kasi ang ginawa nila, resolution. A particular resolution to allow a particular senator. Ito hong ginagawa nila Senator Marcoleta, yung kanyang motion, is an amendment of the rules of the Senate. Section 136. Ang sinasabi doon ay ipapayagan natin ang mga senador, because of their circumstance lahat, ay payagang bumoto at dumibate sa Senado. So yun ho ang diferensya doon sa issue nila. Ngayon ang naging debate nung nakaraan sa Senado, kasi nagmotion si Senator Marcoleta, idinaan sa committee, sa Rules Committee. Ang sabi nila, hindi pa constituted yan Bakit natin iti-take up ngayon? Dapat may committee report. But actually, yung sinasabi, the plenary o yung pangkabuuan is the highest body of the Senate. Siguro, nakita nila, sige, wag na natin ipilit ngayon, next week na natin ipasok yung motion. But that is a motion to amend the rules of the Senate. Actually, the existing Senate rules now, during COVID, inaalaw talaga nila yung virtual Zoom for committee hearings. Yes, because of COVID. But now, it is an amendment of the rules. Ngayon, papasok ako dun sa kukulong mo yung mga kasama ko on the basis of a Yusek Bernardo affidavit, tatanggalan mo sila ng boses, tatanggalan mo sila ng boto.
na kinakatawan nila ang maraming Pilipinong bumoto? Why will I deny you that? Kasi ang gusto nila, pag walang virtual voting, presence in the Senate, yan ang nangyari kay Senator Bato. Dahil requirement nila, kailangan may physical presence ka. And nung noong araw niloloko si Senator Bato, sabi, hindi, ano ka lang, nagtatakot ka, nagtatago ka. In fact, kitang-kita natin yung nangyari. Hinabol siya, aarestuin siya. So yun, yung gusto nilang gawin. Bawasan ang majority. Mawalan ng physical presence. Para muli, matanggal nila ang Blue Ribbon Committee at sila ulit ang mamuno. Babalik ako. Yang amendment niyan, yang gulo niyan, Blue Ribbon Committee hearing. Ang apil ako sa minority, pagbigyan lang nila. 2-3 hearings ang Blue Ribbon. Lumabas ang katotohanan. Pagkatapos, kunin nila ulit ang Senate majority. Palabasin lang nila ang totoo at malaman ng taong bayan. And on general principles, we have to remember that senators are elected at large. Pag dineprive mo ng participation at boto yan, you disenfranchise effectively the millions, tens of millions of people who voted for them. Yan ang general principle. Ang sovereignty resides in the people. Dapat lagi, yan ang fundament, yun ang unang-unang linya ng ating konstitusyon. Ang nagbigay ng karapatan dyan ay taong bayan. You do not lightly silence their voices ng ganun-ganun na lamang. Presumed innocent yan kahit ikulong mo yan eh. Oh, the presumption of innocence will always apply until final conviction. Bakit i-deprive mo? Ang bottom line, mahirap si Senator Jinggoy, si Senator Bato, si Senator Marcoleta, si Senator Cheese, si Senator Joel, biro mo, tatanggalin nilang buto. Hindi pwede. Oo. Hindi maganda. Boto! Boto. Oo. Ferdinand de los Reyes po, OFW leader and advocate. At the same time po, patriotikong Pilipino connected by Russian government. Meron po akong katanungan sa 3 magigiting nating mga abogado tsaka isang congressman. Congressman sa puso namin. Ang tanong ko lamang po kasi nagkaroon po kami ako po ay membro ng Patriotikong Pilipino. Ito po ay connected sa Russian government under President Vladimir Putin. Nagkaroon po kami ng teleconference at nabanggit po namin itong usapin na ito na sobrang panghihimasok na po ng ICC even without proper jurisdiction. Hindi na po tayo kasi miyembro ng ICC. At nagkaroon po kami ng pagpupulong at ang isang general ng humanitarian. Sorry po to interrupt, can you go to the question po? Question na po, may offer po na kung ang ICC po ay nangingialam na sa ating judicial system, pwede po bang tayo'y makahingi na rin ng tulong ng international na kasi nag-o-offer po sila na ang ating Senator Bato at ang ating Senator Bongo ngayon ay meron na rin daw pong ICC warrant of arrest. At kung pwede na tayo'y makahingi rin ng tulong sa Russian government regarding dyan sa bagay na panguhuli, makatulong daw po sila sa atin. Dahil ito po ay magiging habitual practices na po na kapag nagtagumpay po sila kay Senator Ronald Bato at nagtagumpay din po kay Senator Bongo, ito po ay magiging habitual practices na pangimasukan na tayo lagi ng ICC just to weaponize in political. Thank you. Okay, makakauwi na po kayo. Hindi, salamat po sa tanong ninyo. Hindi po tayo dapat lumapit sa iisang bansa lamang. Pero wala pong masama, actually matagal na naming iniisip na lumapit halimbawa sa Security Council ng UN, of which Russia is a part, no? Kasi po, ang ICC in many ways, incorporated yan sa UN eh. Kahit nga yung batas ng Rome Statutes, it refers to the United Nations Security Council. In fact, the 1969, yung Vienna Convention on the Law of Treaties, no? Nakalagay din dyan na kapag merong mga material breach of a treaty, pwede nating
i-void na ang ating treaty or ang ating membership sa treaty. So, ang paglapit po kasi sa isang bansa, although sometimes I am tempted to do that, might be seen by the global community as political. Na para tayong pumapanig lamang sa isa. But there is no reason. Kasi as Security Council po ng UN, nandyan naman ang Russia. Nandyan ang China. Nandyan ang US, lahat ng binanggit ninyo. So palagay ko, we will take the legal steps para umapila sa UN Security Council. Boss, pasagot lang mabilis. Alam niyo ho yung ICC, hindi natin masisisi ang ICC para sa akin sa nangyayari. Ang may kasalanan talaga ang gobyerno natin. They should not allow what is happening. Pero alam naman natin, gusto talaga nila yon. Na-arrestuin si Digong Duterte, na-arrestuin si Bato. Because they are not aware na kung dadaan sa local courts dito. In fact, the Rome Statute stipulates that na dumaan sa local processes ng isang bansa. Ngayon, ang akin namang apila ay sa Supreme Court. Nakikiusap ako, alam ko kasi mga abogado yung nandito, baka hindi maganda manggaling sa kanila. Pero ako bilang hindi naman ako abogado, nakikiusap ako sa ating Korte Suprema. If they can resolve this as soon as possible. Because if not, we will have a constitutional crisis. Yung nangyaring pagpunta ng NBI at barilan dun sa Senado at yung paglaban ng Senate Sergeant at Arms ay parte ng lahat na to. Muntik na tayong magkagulo. Di ba? Lumabas ang Pangulo Marcos, sabi niya, wala kami, hindi ko yan in order. Lumabas si Matibag the day before, wala kami doon. Tapos bilang nandun kami, nagdi-drill kami para ilak yung nakalak. And this is a problem. Ang apela ko po sa ating Korte Suprema, if possible, to our justices, please resolve this as soon as possible so that we will not have a constitutional crisis and we will avoid the situation that we have seen in the past. Maraming salamat. Idagdag ko lang very briefly, sinungaling itong gobyernong ito. Diba, ang ginagawa nilang justification kung bakit inaresto si Pangulong Duterte at ngayon ay inaaresto si Bato ay Interpol na naman. Alam nyo, if you look at the Interpol rules, kasi yung Interpol, wala namang international police na can impose its will on any country. It's an organization of law enforcement authorities across all nations. Kalawakan sa TV Alam nyo po, even the Interpol rules, and do not take my word for it, research nyo. Even the Interpol rules say, number one, that any red notice or any request to any state is just a request. It depends on the state as to whether or not it will accede or follow that request. Number two, very clear ito, puntahan nyo lang sa Interpol website. Pag na kayo maniwala sa akin, baka niloloko ko kayo baka nagmana ako kay Pangulong Marcos, sinungaling, na in all processes, the domestic law of the nation being requested shall take precedence. Bakit? Bakit ganito? Bakit yung Rome Statute meron din ganon? Because customary international law mandates that every state is sovereign and any enforcement of any foreign judgment or order is based on consent because international law is based on state consent. Hindi yan katulad ng RTC. Papa-sheriff ka. Pupunta yung sheriff, pupunta yung police. Dadamputin ka, wala ka magagawa. Sa ayaw mo at sa gusto mo. International law is based on consent. Yun ang nakakalimutan ng iba. At akala ng iba, yung batas dito, yun ang international. Hindi po. Kung ayaw ng bansa, hindi mo pwedeng pilitin. Case in point, pinaaresto ng ICC si Putin. Pumunta si Putin sa Mongolia. Sa ICC member, up to now. Sabi ng ICC, arestuhin mo Mongolia. Sabi ng Mongolia, hindi pwede, bisita namin. Hindi nila inaresto. Nagreklamo yung ICC, wala rin naman. Pumunta sa Tajikistan after si Putin. Sa Tajikistan, ICC member. Sabi ng ICC, uy, arestuhin niyo yan, may warrant yan, membro kayo. No way. No way, Jose.
Bisita namin, paresto nyo sa amin. Bastos naman namin. Nagreklamo sila, pero yan ang pinapakita ko. State consent. Si Putin, siyempre, retaliatory, sila naman ang pinaaresto. O ibig mo ba sabihin, pag ang Russia pinaaresto yung isang tao rito, let's say, si Boying Remulla, pagpunta rito, kukunin mo si Boying Remulla, dali mo sa Russia. Kalukuhan naman yun. Hindi pwede yun. State consent because sovereignty is always a primary consideration in international law. Yung sinasabi ng mga din-din dyan na customary international law, a court is a court. Hindi po. Hindi po. Eh, ba't yung Victoria Court? Court ba yun? Pwede ba mag-ano? Eh, di ba? Yung sinasabi ni Lacson puro kalokohan ang bihira naman siya, Hindi pwede pong gano'n. Always state consent. Yan ang hindi nalalaman ng iba na hindi nila sinasabi because they want to deceive us. Yung a court is a court, no way. Sabi ko nga yung divorce decree, nag-divorce ka sa Las Vegas, dinivorce yung kasama mo, pupunta ka ba rito? Ito, alam ito ng mga nag-divorce, foreign divorce. Asawa, divorce na tayo kasi sabi sa Las Vegas, divorce na tayo. Dadaan kayo sa court. There is such an action as judicial recognition of foreign divorce. Hindi mo pwedeng implement. Divorce lang yun, It is not a deprivation of liberty. In fact, it is a grant of liberty. Pero dadaan pa rin sa courts natin. Yun ang tandaan ng mga kamuting kahoy na nagsasabing a court is a court, ICC yan. Hindi po pwede. Lahat dadaan dito. Ito, last case in point. Ang Amerika. Amerika, isang bansa na yan. It's one country. I know this for a fact because I studied American law. Gusto ko sana mag-practice doon. Noong bagong pasa ako ng bar dito, kaso mo na in love ako, nag-asawa ko, ayoko nang umalis. A warrant issued by a state court in California cannot be implemented in, say, Texas or Florida without going through the Florida State Court. Isang bansa na yan. Isang bansa na yan. One country. Kahit nga, yan federated lang sila. Hindi pa sila sovereign state. Hindi pa sila hiwalay na bansa. Pero hindi mo pwedeng idiretso yung state warrant doon sa ibang state without going through the court system of that state. Ito pa, sovereign state tayo, but federated ba tayo with ICC? Ayun ang sinasabi ko. Ganun po ang patakaran, and let no one tell you differently. Ang nagsasabi noon kay law dean, law professor, law chuchuchuchu, estupido po yun. Pasensya na, alam ko mainit na dagdag lang. Kasi po, hindi po. Importante po ito at ang target ko po dito, lalo na po yung nakikinig sa mainstream media. Dalawang bagay po. Pinag-uusapan sa Article 3, Section 2, yung determination of probable cause by a judge. Ang nagiging issue po dyan, pakinggan nyo po maigi, ang nagiging issue po ngayon dyan ay may mga ibang din na nagsasabi na yung judge ay pwedeng foreign judge. Okay. Ayaw natin pumayag dyan. Walang constitutional democracy na naniniwala dyan. Pero, kung sakali lang pumayag tayo, bakit hindi pa rin pwede? Ano to Hindi tayo pumapayag na foreign judge yan. Pero kung totoo man yan, bakit hindi pwede? Dahil, probable cause ang ginagamit sa Pilipinas para ka maakusahan. Sa Rome Statute, ang ginagamit po ng judge ay reasonable grounds lamang. Ibig sabihin po, yung standard of evidence or the quantum of evidence is different. So how dare anyone say these two things? That number one, pare-pareho lang ang judge, mali yan. And number two, pare-pareho lang sistema, dahil hindi. Dahil tayo po ay accusatorial system, hindi inquisitorial. Ang accusatorial, dadaling kita sa piskal, sumagot ka. I-accuse kita, sasagot ka. Yun ang due process. Pag sinabi pong inquisitorial, which is the system of the ICC, pwede silang mag-inquisition, which is a very bad word in history. Inquisition, na mag-iimbestiga sila ex parte, wala pong tanong-tanong kay Bato, at, mukhang guilty, pahuli. So, hindi po totoo na nagdaan sa due process. At duduktong-duktong na po yan, and I appeal to the listeners to understand, no? Duduktong-duktong na yan, na hindi pwedeng maging fugitive si Bato.
Dahil ayon dun sa Balyakar na case, yung may 6 steps bago ka maging fugitive, no? One of which is dapat, ikaw ay, convicted ka na. So, to wrap up, hindi po fugitive si Bato, hindi po siya na-judge pa ng Filipino judge, at hindi pa siya nahahanapan ng probable cause. Sana po intindihin nyo dahil ang nakataya hindi kalayaan ni Bato kundi ang kalayaan ng Pilipino. Okay. It's already 11:30, so let's wind up. You want to make some closing statements, gentlemen? Lady? Sige. Closing statement from Secretary. Wait. Yeah. Okay mga kaibigan, ako po si Juvie de Guzman again sa Yes Yes Show, Topas Show. Gandang bagay. Well, attorney, ako, bagamat hindi ako masyadong... Hindi pa, wait lang. Hindi po, ganito lang guys, no? Alam ko ang mga media hindi bobo. Sabihin na natin, vlogger, whatever, kung ano man ang tawag sa ating lahat. Pero kayo po ay may sariling choice. Kung gusto nyo ng tama, sundin nyo yung tama at yung makatotohanan lamang. Huwag kayong gumawa ng kwento para lang maging sensational yung inyong mga sinusulat o inyong mga sinasabi. Lagi ho nating tatandaan, may Panginoon tayo. At ang Diyos lagi ang ating pakikinggan at sa Kanya tayo humingi ng tulong para tama ang ating ginagawa. Salamat po. 30 seconds ka lang. Kinuha na niya yung 1 minute mo. So muli, inaanyayahan ko po kayong manood at subaybayan ninyo ang Small Talk. Starting tomorrow na po yan, May 30, from 3 p.m. to 4 p.m. Kasama ko po dyan, of course, si Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat po. Magpapasalamat lang po ako sa inyo sa pakikinig. Bibilisan ko lang yung closing. Ang amin pong dinidiin ay nirerespeto po namin ang kagalang-galang na mataas na hukuman. Ang mga sinabi po namin ay hindi naman po reaksyon sa kanilang desisyon. Sabi nga po nila, kanya-kanyang an opinion is like an asshole. Everyone has one. So, yan po ay opinion namin based on what we know. Kayo na pong bahalang mag-analisa at mag-report as you see fit. So, the rest of my time, I'm conceding to Secretary Mike Defensor. Alam niyo ho, kami ditong nasa harapan ninyong lahat, nagkasama-sama po kami at nagkita-kita at marami din sa inyo na nandito dahil nung tayo'y sumigaw, nanawagan sa korupsyon, sa naging nakikita natin na nakawan sa ating bansa. Organisado, sistematiko, trilyon-trilyon ang pondong nawala. Ako, personal, napasok ako nung panahon na lumabas si Sergeant Gutesa at nagtuloy-tuloy na. Kaya po kami nandito sa harap dahil yung pa rin yung aming panawagan na kailangan resolvehin itong problema. Dapat pagbayarin yung mga nagnakaw. Managot yung may kasalanan. Ngayon sa prosesong ito na nagsasalita kami at humaharap kami, nagkaroon ng dagdag na problema. Nagkaroon ng dagdag na siguro sabihin na nating pasarin sa amin. Dahil nga, katulad ngayon, pinaplug ni Atty. Topacio yung kanyang show kasi nasara sila. Natanggal sila. Ako bukod sa mga personal na kaso, 3 negosyo ko yung tinira. Bago nun, walang tinitira. Wala namang problema. Pagkatapos po nun, sunod-sunod yung mga negosyo. May sariling proseso yan. May mga abogadong nakipaglaban. Pero bakit tayo umabot sa ganito? Sa isang demokrasya, ang tangi pong hawak namin ay yung aming boses.
yung aming pananalita. Sa isang diktador, ang diferensya niya o kaibahan sa demokrasya, hindi ka pwedeng magsalita. Pero ngayon, yun ang pilit nilang ito ho, kailangan nating labanan. Tuloy ang laban sa korupsyon, tuloy ang laban sa panggigipit. Dahil ito, nagsama-sama tayo, mahaba pa ho ang susunod na eleksyon eh. Hindi naman to sa eleksyon. Kung hindi hustisya talaga at katarungan. At palagay ko, sa bawat araw na dumadaan, 40 na ho kaming kinasuhan. Ang kakasuhan. Bakit nakakalungkot? Tinanong ako, kung may kaso kayo talaga, dapat kasuhan kayo. Ang sabi ko, ano? Yung resources ng NBI, imbis na gamitin ninyo para kunin yung CCTV sa delivery ng maleta, para imbestigahan anong mga ginawa na transportasyon, abutan ng pera, para tingnan ang dokumento, saan ba nang galing ang mga kontrata, ginagamit laban sa amin. Ang mga abogado ng ombudsman, imbis na pag-aralan ang mga kaso sa totoong nagnakaw, ginagamit laban sa amin. Ginagamit doon sa mga nagsasalita na dapat sana gamitin para doon sa mga nagnakaw. Ngayon, ang Blue Ribbon nagkakagulo sa Senado. Anong salita nila? Bumababa na daw ang dignidad ng Senado. Tingnan natin. Pag nagsalita ang Blue Ribbon Committee at nagsimula ang hearing, sobrang tataas ang Senado at makikita nila ang katotohanan. At dyan po, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ngayon may banta ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. 2 pa o 3 ang mga senador. Ako sana, at mula po dito, kakausapin ko yung mga 18 Marines. Kakausapin ko kung sino man ang pwedeng makausap sa Blue Ribbon Committee hearing. Mabilisan lang, isa lang sila. Kasi nais nila na wag po talagang matuloy. Nais nila na wag talagang madinig. Pero katulad ng sinabi ko, wag po tayong tumahimik. Hindi na ho para sa atin, hindi para sa away, hindi para sa kulay politika, pero sa kinabukasan ng ating mga anak at ng ating sambayanan. Salamat po. Okay, thank you very much. Okay. As moderator, the truth shall set you free. Okay, so nasa